Okay, so kwentuhan session ulit tayo. 01, 17, 25. So 5 charts lang yung pagkukwentuhan natin ngayon. So grabe ang saya ng market today. Kagulo. So sobrang pagod ako. Anyway, hopefully napansin niyo no, na lagi natin share dito yung mga psych level, significant level. So pansinin niyo yung mga charts ngayon or even yung galaw ko, yung sell ko, yung buy ko, laging something to do about with mga ganung level. So, yun, daanan natin mabilis lang. No? So, ito si LTG. Meron tayo nito, bumili na tayo ng konti. Hindi na natin binarat. Pero, very minimal yung position natin. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. So, tingnan nyo today, tingnan nyo si LTG. Nauntog siya sa 11, di ba? So, psych level, significant level. So, at the same time, 10.50, diba? Laging mga solid numbers, yung mga resistance, mga support. So, gumagana siya talaga sa stocks, no? So, anyway, so ganyan lang yung galawan natin, sobrang simple. Anyway, so ito, bumili tayo ng konti. So, pero ito for long term to. So, tingnan natin to sa coming days, no? Kung gagawa siya ng panibagong base or mauuntog siya and magre-range trade lang tayo dito. So, ako, ganun pa rin ang game plan natin dito. If ever na mag-support yung 10.50 area, dito mag-a-add tayo dito sa area na to. Dito natin bubuin yung position natin. Pero if ever na mag-breakout to, so, bibili tayo ulit sa panibagong support. So, laging sa support lang yung bili natin. Lalong-lalo na to, long term naman to, dividends lang. So, no rush, diba? Parang you can take your time. So, next natin is si Keeper. Ito si Keeper. Grab pa rin yung chart nito. So, medyo matumal lang siya. Pero, it's trading at the high na kasi. And at the same time, net foreign buy na naman si Keeper for today. So, net foreign buy siya and wala. Parang ano lang to, ranging lang siya and base forming lang. So, right now, ganun lang. Gumagawa lang siya ng base dito for a possible breakout or bullish move later on. And panibagong base siguro dito. So, ang lakas ito ni Keeper. It's trading above the MA. So, ang kabang-abang kay Keeper is yung dividends niya. If mag-a-announce ba ngayong January or sa May. So, ito medyo malaki yung dividends niya and medyo maganda rin yung earnings niya. So, that's it for Keeper. Ito si Dito. Green siya ngayon. No? So, ang ganda nung candle nito kahapon. Pero ito, honestly, hindi ko to tinrade. So, parang hammer yan diba? So, bullish candle yung kahapon. Tapos, lumipad ngayon. Pero yun nga, no, dahil mahilig ako sa mga psych level, significant level. So, ito, hindi ko to iti-trade. Hayaan ko lang siya. Saka nasa gitna Parang, if ever ako iti-trade ko si Dito, maybe if mag-base siya dito sa DB50 area, or sa breakout ulit dito sa area na to. Or sa break ng 2 pesos. Yan yung mga level na tinitingnan ko. Pero pag wala siya dyan sa level na yan, kahit mag-bounce siya, hindi ko siya iti-trade. Hindi ko papahirapan yung sarili ko. So, hindi ko na lang siya papansinin. So, katulad to si dito, wala tayo nito. Hindi natin to na-catch. So, congrats sa mga nakasalo nito. Tapos, yung next natin is si FCG. Ito guys, si FCG. Ganun pa rin, no? So, ito long term natin to. And we're looking to add our position, pero take your time lang din para tong si LTG kasi it's either mag-add ka sa support talaga or if ever yung mga quick na dip, mga breakdown somewhere here siguro, 'di ba? And ang tinitingnan natin na levels dito is itong 0.80 or lower siguro if better, or itong area na to yung 0.90 area to 0.94. So papansinin niyo guys, no, yung bids today, ang kapal na nung 0.90 to 0.94. So itong level na to, yan talaga yung resistance niya. So if ever na mag-breakout to dito, sa break, mag-average up tayo, dito sa area na to, dito tayo bibili ng pang-average up natin sa long position natin. So it's either sa new base or sa breakout or sa mga support. Yun yung bili natin. Hindi tayo bumibili sa gitna. So ito, grabe yung galaw nito, net foreign sell pala siya ngayon pero very minimal, parang 100 something thousand lang. So maganda yung volume niya ngayon, above average. Pero yun nga, no? So ito magiging interesting lang talaga to pag bubutasin niya yung 0.90 to 0.94. So hanggang hindi na bubutas yun, yung bias ko dito is magre-range trade lang siya dito and mag-iipon na lakas bago siya magkaroon ng bullish move. Pero ganun pa rin, no? Kung long term mo siya, so tingnan mo lang yung fundamentals siya, kung tuloy-tuloy pa rin ba na aggressive mag-expand and stuff. Tapos bili ka lang sa mga key levels mo. Yung mga trader, hayaan mo sila mag-trade, diba? Parang kung long term mo siya, dun ka lang sa mga levels mo talaga bumili. So ito last chart natin.
SGP to, pinakamasaya guys, no? So grabe yung chart nito ngayon. So yung anak ko, field demo niya ngayon, may buhat-buhat pa ako na toddler, ang hirap ng buhay. Pero anyway, so grabe yung galaw nito kahapon. Tapos 'di ba nag-decide tayo to hold our position dito kasi ang ganda ng volume, ang ganda ng galaw. Tapos kanina nag-slice na ako sa 13.90 sa open actually. Tapos pinanood ko to kasi nag-ano pa to, nag-14. So papansinin niyo guys, no, nauntog siya sa 14. So gano, para siyang LTG or para siyang mga dito, 'di ba, significant level, psych level, ganun ka-importante 'yun. Kaya nung nag-slice tayo kanina sa open, nung nag-14 siya, syempre hindi tayo nagbenta agad. Tiningnan natin kung bubutasin niya 'yon and gagawin niyang support. Pero nung nauntog, syempre nag-set tayo ng trail stop, tapos binuhusan natin yung position natin. Tapos so yun yung trade natin, 'di ba? Yung successful. And at the same time, nag-red to, 'di ba, kanina. Tapos nag-dip siya ng mabilis sa 13. So bumili ako sa 13, tapos umangat pa siya parang nag-13.20, 13.30 pa siya, pero binuhusan siya. So ito, nung bumalik siya ulit sa 13, so nag-cut tayo, so minimal loss lang, minimal damage, so almost parang fees lang yung talo natin doon. Tapos, nilet go na natin yung position natin. Actually, maganda yung close ito ngayon, 12.90, pero yun nga, no, dahil mahilig tayo sa mga psych level, significant level, so wala tayong position ngayon sa SGP. Pero syempre, dahil maganda yung volume niya, maganda yung galaw niya, babantayan pa rin natin to bukas. So if ever na bumalik ulit siya sa 13 pesos level, pwede tayo pumasok ulit as a new trade. Or if, sa Monday, sorry, wala pa lang trading bukas. So pwede tayong bumalik ulit sa 13, or if ever naman na magkaroon ng 1, 2, 3 na red candle to, so titingnan natin yung mga previous support and resistance niya. So 12.50 area yan, pwede natin yung tingnan if ever na mag-red siya sa following days, or if medyo malalim yung pullback niya, parang yung nangyari dito sa area na to, pwede natin tingnan around 12 pesos level. So yun, no, so sobrang simple lang tayo mag-trade, mga psych level, significant level. So hindi ako comfortable humawak, parang yung close kanina, hindi ako comfortable bumili doon para sa play next week kasi it's below 13 pesos. So, malaking chance or may chance na mauntog siya sa 13 next week. So, sayang yung position ko. So, ako, since malapit lang siya sa 13, I'd rather have a cash. Tapos, if ever nabutasin niya yun, bibili ako sa 13 or kahit mas mataas ng konti sa 13. Pero sure ako na lagpas na ng 30. Para if ever na mauntog siya doon, tapos mas malalim, may option ako na bumili sa baba. So, yun, no? So, anyway, so medyo maguling pagka-explain ko, pero yun, kwentuhan session lang to, hindi naman to like mentoring, diba? So, hopefully may natutunan kayo sa kwentuhan session natin kahit paano. And yun, no, sobrang saya ng market today, ang saya ni SGP, kahit medyo nakakapagod siya. Yun, no? So, happy weekend, guys. Bye.